Tara na, masyado kang focus dyan sa trabaho mo. Uso rin naman ang pahinga kung alam mo lang. Mataray na wika ni Davey kay Shannara na abalas sa ginagawa. Bagamat mas mataas man ang posisyon ni Shannara kaysa sa kaibigan, hindi pa rin nawawala ang pagkakaroon nito ng kanal humor tuwing sila lang dalawang magkasama sa office. Ilang buwan na kasi ang case na to eh. Hindi pwede hayaan ko na lang to at wag bigyang pansin. Problemado si Shannara habang hinihilot ang sumasakit na sentido. Kasalanan to ni Jonel eh. Kung inayos niya lang sana trabaho niya, di sana, hindi sa'yo binigay ang kaso na yan. May halong pagkairita ang boses na sabi nito na ang tinutukoy ay ang police inspector sa kanilang partido sa pulisya. Ang trabaho ay trabaho, Davey. Una pa lang alam na natin na hindi madali ang propesyon na pinasok natin. Kaya asahan mo na hindi rin madali malutas sa mga kaso. Pilit na pinaiintindi naman ni Shannara sa kaibigan ang sitwasyon. Ano pa nga ba? Nagkibit balikat na sabi ni Davey. Alam niya namang wala siyang magagawa para manalo sa kaibigan. Dahil kahit anong sabihin niya wala siyang magagawa laban sa malawak na isipan at pangunawa ng babae. Sa huli, nagpasya na lang si Davey na magpaalam upang tuluyan ng umuwi dahilan upang maiwan si Shannara mag-isa sa opisina. Yes, this is Captain Shannara. May impormasyon ba kayo nakalap? Tanong ni Shannara sa kabilang linya na halos hindi na malaya ng pag-alis ni Davey. Yes, Captain. Hindi pa halos nakakaimik ang kasamahan ni Shannara nang sa isang iglap nalagutan na ito ng hininga. Sabi ko naman sa iyo huwag kang padalos-dalos. Sambit ng isang lalaki sa madilim na parte ng lugar habang hawak ang matalas na kutsilyo sa kamay nito. Umiling ang binatilyo nang maramdaman ng likido sa kamay nito. Pahirap ka talaga. Dismayado na sabi ng binatilyo at pinahid ang dugo sa suot ng pulisya na uniforme. Bago tumayo at parang isang baboy na hinila ang katawan ng biktima. Akma na sanang aalis ang binatilyo, pero napatigil ito nang marinig ang isang boses ng babae. We will be there in a minute. Taranta na sabi ni Shannara sa kabilang linya nang walang marinig na tugon mula sa kasamahan sa loob ng ilang minuto. Papatayin na sana ni Shannara ang tawag matapos tumawag ng backup pero nakaramdam si Shannara ng panlalamig ng kanyang mga kamay. Hello dear. Nakangisi na sabi ng binatilyo bago pinutol ang linya ng kanilang tawag. Napamura na lang si Shannara sa isipan at dali-daling kinuha ang baril. Hindi na niya mahihintay pa ang ibang kasamahan upang sumugod dahil isa lang ang kutob niya. Una ay kung maaabutan pa niyang buhay ang isang kasamahan o wala siyang maaabutan sa lugar na yon at tanging bakas lang ng dugo. Sa kabilang banda, binuhay ng binatilyo ang makina ng sasakyan nito at mabilis na umalis kasama ang biktima nitong pulis. Shit! Tanging nasabi na lang ni Shannara na makarating sa lugar. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Katulad ng ibang pulis at mga biktima ng lalaki, walang pinagkaiba sa senaryo ng nangyaring pagkamatay sa nakaraang linggo at buwan. Police Captain Baltazar, you need to resolve this case immediately as long as you can. Hindi biro at aksidente ang nangyayaring trahedya sa pagkamatay ng mga kapwa natin pulis. Seryoso ang mukha na sabi nito, isang lalaki na mas nakakataas ang posisyon kay Shannara. Sir, yes sir. Magalang na sagot ni Shannara habang nakasaludo na bakas sa matang determinasyon na malutas ang kaso. Maraming cases na ang naresolba ni Shannara at kahit kailan hindi niya pa nagagawang biguin ang kasamahan at nakatataas na posisyon sa kanya. Ginagawa ito ni Shannara hindi lang upang pataasin ang ranggo sa pagiging isang pulis, ngunit upang maabot din ang posisyon ng kanyang ama kung saan ito naroon ngayon. Malulutas natin yan, Captain. Nandito lang kami sa likod mo. Sabi ni Jonel sa tabi ni Shannara na bakas din sa mata ang panghihinayang. Anong ibig mo sabihin? Inatasan kami ng general na samahan kang lutasin ang kaso. At alam kong sa loob lang na maiksing panahon, magagawa natin to habang nagtutulungan.
Saad ni Jonel bago sumaludo kay Shannara bilang paggalang matapos ang kanilang pag-uusap. Magalang lang din na sumaludo si Shannara kay Jonel at binuksan ang laman ng kanyang pitaka kung saan naroon ang larawan ng kanyang ama at imahe niya noong siya'y bata pa lamang. Matututunan mo rin akong kilalanin bilang anak, Papa. Matapang na sabi ni Shannara sa isipan at binalik ang kanilang litrato kasama ang kinikilala nilang general na walang iba kung hindi ang kanyang ama. Kinabukasan, nagsagawa agad siya ng plano upang itrap ang kalaban sa isang patibong. Walang specific na pangalan at larawan ng suspect. Malinis din ito kung pumatay at hindi nag-iiwan ng kahit anong ebidensya. Sambit niya sa mga kasamahan habang nakaupo sa swivel chair at nakaharap sa computer. Wala ba kayo napapansin? Singit ni Davy. Napatingin naman ang ilang kasamahan ni Davy maliban kay Shannara. Pulis na ang pinupuntirya niya at hindi ang mga normal na residente dito sa lugar. Napatigil naman si Shannara nang marinig ito at tila napaisip. Hindi lang yun. May bawat araw ang pag-atake niya. Kung kahapon, may nabiktima ito, posible naman na may muli itong patayin sa susunod na 2 araw o linggo. Wika naman ni Leonard, matapos mag-research tungkol sa usapin na pagpatay na naglalaman ng kaso. Maaaring tama ang sinabi niyo, pero bakit pulis ang pinupuntiryan nito? Tanong naman ni Shannara at napatigil ng may kumatok. Tumayo si Noel sa pagkakaupo at binuksan ang pintuan ng opisina upang silipin kung sino to. Captain, may ilang impormasyon ako nakuha mula sa tauhan natin. Sambit nito at inabot kay Shannara ang ilang larawan. Hindi pa tiyak kung siya nga ba ang tao na yon pero malaki ang posibilidad na siya nga ang taong hinahanap natin. Tinignan naman ni Shannara ang 2 larawan kung saan naroon ang 2 litrato. Isang imahe ng tattoo ng dragon sa kanang kamay nito. Napakunot ng noo si Shannara at pinagtabi ang 2 larawan. Kanino galing ang isang larawang to? At nakakasiguro kayo na kamay ito ng suspect? Tanong ni Shannara at inabot sa kasamahan ng larawan. May isang estudyante ang nakakuha ng litrato ng gabi na yon, bago mangyari ang trahedya. Wika nito. Dalhin mo rito ang witness. Kailangan ko siya makausap. Saad ni Shannara na agad sinunod ng kasamahang pulis. Sandali siyang naglakad palapit sa bintana habang malayo ang tingin. Para niyang pinapasok ang sinulid sa maliit na butas ng karayom sa sitwasyon niya ngayon. Maaaring nasa tabi-tabi lang may pakananan lahat ng to. Aniya sa isipan. Nakakapaghinala. Kung mga kapwa niya pulis lang, sa kanyang partido ang nagiging biktima. At hindi ang iba at nasa ibang posisyon. Nakakatiyak si Shannara na may nakatagong kwento sa likod ng madilim ng pangyayari at trahedya. Captain! Kabado na sabi ng kababalik lang na kasamahan ni Shannara na inutusan nitong dalhin ang witness upang kanyang makausap. Sa reaksyon mo pa lang, may kutob ako na hindi magandang balita ang sasabihin mo. Walang kurap na sabi ni Shannara. Hindi pa man nasasabi ng kasamahan ng masamang balita, alam niya na agad ito. Base pa lang sa paggalaw ng kamay at pagkabahala ng muka, maging ang pag-iiba ng direksyon ng tingin nito, alam niya. Ang tahimik naman na si Davy, naisipang buksan ang telebisyon upang hindi maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anak ng... Sinasabi ko na nga ba? Pagkatapos ni Shannara sa balak sabihin ni Davy. Mabilis ang mga suspect. Imposible na mag-iwan sila ng witness upang mapabilis nating malutas ang kaso. Dugtong ni Shannara. Ngayon nadagdagan pa ang kanilang trabaho. Hindi maaaring may inosenteng taong madamay. Sa dami ng tao sa mundo, mahihirapan tayong hanapin ang taong yan. Dismayadong sabi ng isang kasamahan nila. Kaya nga, ngayon pa lang, kailangan na natin magsimulang maghanap. Ani Shannara at tumayo. Magalang namang sumaludo sila sa isa't isa at nagpaalam na umalis. Kanya-kanyang assign ang mga kasamahan habang siya
at si Davy sabay na umalis. Sa lawak ng lupalop ng mundo. Tingin mo saan tayo magsisimula maghanap, Captain? Tanong ni Davy habang inaaral ang background ng litrato. Ano ba sa tingin mo? Balik na tanong naman ni Shannara matapos buhayin ang makina ng sasakyan. Dito malapit sa park. Sagot naman ni Davy at napasimangot nang mapagtanto ang kanyang sinabi. Minsan talaga, hindi ko alam kung pinipiloso pumulang ako. Dabog na sabi ni Davy, pero walang imik na nagmaneho lang si Shannara hanggang sa tuluyan na sila makapunta sa naturang lugar. Nang makarating doon, sabay silang bumaba at nagmasid sa paligid. Hindi pa man nakakalipas ng ilang minuto, napagdesisyon na ng dalawa na mag-iba sila ng direksyon nang sa gayon, mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Pumunta si Shannara sa kaliwang direksyon at sinimulang magmasid. Tahimik lang na naglalakad si Shannara habang mabusisi na tinitignan ng mga taong naroon. Chill! Gulat na sabi ng isang lalaki matapos itong tumalon sa lupa mula sa itaas ng puno. Anong kailangan mo? Nakakunot naman na noon na tanong ni Shannara at binalik ang baril sa kanyang holster na malapit sa bewang. Nothing. You just caught my attention. Sagot ng lalaki habang nakapamulsa. Matapos itong sabihin ng binata, tumalikod na si Shannara pero bago pa man niya ihakbang ang paa, meron siyang napagtanto. Gotcha! Wika ni Shannara at napangisi nang mapansin ng tato sa kamay nito na walang ibang pinagkaiba sa larawan na kanilang gagawing pruweba. Sandali! Sandali! Tawag ni Shannara sa binata at mabilis na ring naglakad. Napakunot naman ang noo ng lalaki at lumingon. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis sa pwesto mo kung ayaw mo mamatay. Utos ni Shannara matapos kunin ang baril habang nakatutok na sa naglalakad na palapit na binata. Naguguluhan man, tumigil ito sa paglalakad at nagtaas ng kamay. Ikaw na nga ang taong yun. Sambit ni Shannara nang makumpirma nga ito, na ito ang taong kanilang hinahanap. Captain! Sigaw naman ni Davy. Sa hindi kalayuan, kaya naagaw ang kanyang atensyon at lumingon doon. Nag-hand sign si Shannara upang malaman ang nais sabihin ni Davy. Pero halos bulong lang ang ginawa nito. Maya-maya lang, binalik na muli ni Shannara ang atensyon sa dating direksyon pero wala na doon ang lalaki. Nakita na lang niya itong mabilis na tumatakbo palayo. Kung kaya't agad niya itong hinabol. Sa gitna ng kaguluhan at pagtakbo, si Shannara ay hinabol ang lalaki na tila may balak pagurin siya. Ang kanyang puso ay kumislap sa thrill at excitement habang mabilis na tumatakbo at hinahabol ito. Ang dalawa ay halos hindi nagkakalayo. Sa bilis ng kanilang galaw, parang walang pag-abante na nangyayari sa paligid. Habang umiiwas sila sa mga tao at sasakyan na kanilang nakakasalubong. Naglabas si Shannara ng kanyang two-way radio at mabilis na tumawag ng backup na malapit sa Central Park. Code 3, requesting immediate backup at Central Park. Suspect is attempting to flee. Stand by for containment and apprehension. Ang mabilis na tawag ni Shannara sa kanyang radio na nagbigay ng dagundong sa kanyang damdamin. At walang pag-aatubiling hinabol ni Shannara ang suspect sa makipot na daan. Tigil! Sigaw ni Shannara at nagpaputok sa gilid nito na kinatigil ng lalaki. Dahan-dahan namang lumapit si Shannara papunta sa lalaki, habang ang baril ay nakatutok doon ngunit nang tuluyan na makalapit si Shannara, agad na sinipa ng lalaki ang baril na kanyang hawak. Nakaramdam ng tensyon si Shannara at pinaunahan ng lalaki ng isang suntok na tumama naman dito. Ngunit, nakaiwas din ito sa sunod niyang suntok na may kasamang mabilis na galaw. Nagpatuloy ang palitan ng galaw ng suntok at depensa sa pagitan ng dalawa. Ang mga hakbang ni Shannara ay puno ng kasanayan at tapang, habang ang lalaki ay nagpapakita ng agility at kahandaan sa laban. Hindi siya ordinaryo lang. Ani Shannara sa kanyang isipan. Sa bawat pag-atake at pag-iwas, ang dalawa ay nagtutuos ng may determinasyon at tapang.
Bagamat nagulat ang binata sa biglang atake ni Shannara, ay agad ding nagawa ang isang mabilis na depensa. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, ay may mabilis na motorsiklo ang dumaan sa kanilang harapan at sa isang kisap mata, ang lalaking kanyang kaharap ay parang bula na naglaho. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Sambit ni Shannara at sinalubong ang mga kasamahan. Kainis! Asar na sabi ni Shannara at sinipa ang basurahan na kanyang nadaanan. Ayaw paniwalaan ni Shannara ang sinabi ng kanyang ama at mga kagrupo na nagkataon lang ang nangyari. Ang mga tattoo na yun sa kamay ng lalaki ay mapapatunayan na walang pinagkaiba sa mga tattoo ng mga taong nasa Central Park ng araw na yon. Kahit na ngayon, na ang ibang dumaraan sa kanya, iisa lang ang tattoo na nakatatak sa kanilang mga braso at kamay. Kamatakot. May tinitignan lang ako. Wika ni Shannara sa lalaki na patingin sa kanya na may pag-aalinlangan. Okay na. Dagdag pa niya sa sinabi nang mapansin na walang pinagkaiba ito sa tattoo ng lalaking nakalaban niya noong isang linggo. Bumuntong hininga na lang si Shannara at naisipang bumalik sa tahanan niya upang magpalit ng uniforme at muling lumabas. Naisipan niyang pumunta sa Starbucks upang makapag-isip. Matapos umorder ay umupo siya sa isang bakanteng table. Mula sa gawin na yun, napansin ni Shannara ang isang pamilyar na postura ng lalaki. Babe, please, can I get your number? Parang linta na sabi ng isang babae sa tabi ng binata habang binabalandra ang dibdib nito sa harapan ng lalaki. No, I'm sorry, I have Kinuha ng binata ang contacts upang magtingin na pangalan ng babae na pwede niyang gawing dahilan. Animal ka? Untag ni Shannara habang nakapamewang na lumapit sa binata. Ang binata naman na si Amond ay nagulat sa boses ni Shannara na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Yeah, I have a girlfriend. Pagpapatuloy ni Amond sa kanyang nais sabihin at pagturo kay Shannara na magkasalubong ang kilay na lumalapit sa kanilang gawi. Really? I won't believe you. Kilala ko siya. At alam kong hindi pumapatol ang kagaya mo sa mga tao mukhang nanay ang porma. Mataas ang kumpiyansa naman na saad ng babae, habang ang tingin ay may kasamang panlalait. Pinatay naman ni Amond ang hawak na cellphone at seryosong tumingin sa babae. Yeah, she is. Because I don't like liberated girls, especially if it's you. Pangre-real talk naman ni Amond. Napangiti ang binata. Nang masalo nito ang kamay ni Shannara, nang akma naman siyang papaulanan ng suntok. Sorry babe, don't be angry at me. Let's go home. Ang kaninang mukhang dragon na reaksyon sa mukha ay napalitan ng pagkadismaya at pandididis sa kaharap. Kapal talaga na mukha mong animal ka? Usal ni Shannara, pero mabilis lang na tinakpan ni Amond ang bibig nito at hinila palabas ng Starbucks. Our path cross again. Wika ni Amond na tila namamangga. Hindi ko kinatutuwa na makita ka. Pero dahil may kailangan ako, dapat bang lumuhod ako sa iyo at magpasalamat? Pinag-cross naman ni Amond ang braso at halos maningkit ang dalawang mata. Actually, hindi ko alam kung ba't bigla mo ako sinugod that time. Ngumisi si Amond at nilagay ang daliri sa kanyang baba. Maybe because you like me. Patanong naman na sabi nito. Talampakan ka lang ng standard ko. At kahit anong sabihin mo, hindi ko magugustuhan ng katulad mo mukhang paa. Sambit naman ni Shannara na lumabas ang pagka-taklesa. Napataas ang isang kilay ni Amond. Kaya pala hinabol mo ako sa Central Park. May ngising pangaasar na sabi ni Amond sa kanya pabalik. Ang kaninang inis naman na nararamdaman niya ay mas naging doble pa. Ang dami mong sinabi. Sumama ka na lang sa akin sa presinto kung ayaw mo masaktan. Why should I? Don't be so obsessed with me. Na kailangan pa humantong na kailangan mo pa akong isama sa presinto para lang makita mo ako araw-araw. Pang-aasar pa ni Amond. Nakuyom naman ni Shannara ang kamao dahil sa pinipigil na inis na nararamdaman. Paano mo nagagawa maging kampante? Habang alam mo sa sarili mong marami kang nakitil na buhay.
Gamit ang sarili mong palad? Ba't mo sa akin tinatanong ang bagay na yan? Ikaw naman ang gumagawa nun. Balik tanong ni Amond. I have the rights na gawin yon. Para sa ikabubuti ng iba at isa pa, huwag mo nga baliktarin ang sitwasyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, miss. Wala akong pinatay. At hindi ko ginawa ang binibintang mo sa akin. Seryosong sabi ng binata. Napaka-imposible. Puno ng pagdududang saad ni Shannara. Yeah, you're right. It's impossible that you won't believe me. And it's not my problem anymore. You don't have any evidence to prove that I killed someone. Marami pa sanang nais sabihin si Amond, pero mas ninais na nitong umalis nang may ma-receive na emergency alarm sa kanyang cellphone mula sa tinutuluyan nito. Sandali! Hindi ka pwedeng umalis! Pigil ni Shannara kay Amond pero sa pagmamadali, hindi ito pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Bagkus, sumakay ito sa sariling sasakyan. Agad namang sumunod si Shannara doon at walang pagdadalawang isip na sumakay. Hinayaan lang naman to ni Amond at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Wala pang kalahating oras, tumigil sila sa isang private property. Bumungad sa kanilang napakalaki at napakagandang mansyon na hindi mo iisipin na si Amond ang nagmamay-ari nito. Well, hindi na ako magtataka na ang isang kriminal na katulad mo na mamahalas sa isang mansyon. Umiling lang si Amond at pumasok sa loob. Doon ay bumungad sa kanila ang gulong-gulong kagamitan. Ano nangyari dito? Tanong ni Shannara. Si Amond naman, kampanteng naupo matapos malaman na hindi nakuha ang importante niyang gamit. What do you think? Balik na tanong ni Amond at lumingon sa isang maid na lumapit sa kanila. Katulad ni Amond ay kampante lang ito at walang pag-aalala sa mga mata. Baka gusto mong pasabugin ko yung uso mo. Saad ni Shannara. Mahinang napatawa lang si Amond at kinuha ang inabot na kape ng isa niyang maid na agad ding umalis. Nanakawan ako. Take note, this always happens 3 times a week. Hinigop ni Amond ang kape at tumingin kay Shannara. Take a seat. Lumingalinga naman muna si Shannara sa paligid bago tuluyang umupo. Sino nga ba namang mag-aakala na muli silang magkikita ng lalaki? At ngayon, napasama pa siya sa teritoryo nito. Hindi malabong kitilan siya nito ng buhay. Walang silbi ang lakas niya at galing niya sa pakikipaglaban kung matatrap siya sa patibong nito. I know what you're thinking. Like I've said, hindi ako kriminal. You can ask my neighbors if you want. Napailing na lang si Shannara at masamang tumingin sa kaharap. Paano mo ako ba kukumbinsi kung kahit isang kapitbahay wala ka? May panunuya namang sabi ng dalaga. But I'm not convincing you. I'm just giving you a favor. And it is to help you with your mission. Binalik ni Amond ang baso ng kape sa mesa at sumandal sa sofa. Mariin naman itong tinitigan ni Shannara at dahan-dahang kinuha ang isang matulis na bagay na kanyang palaging daladala. Nang pumikit na si Amond, akma na sana niyang susugurin ito, pero mas mabilis na naging kilos ng isang babae na sa pagkakaakala niya isang katulong. Do whatever you want. Wika ni Amond habang nanatiling nakapikit. Hindi naman matukoy ni Shannara kung sinong sinasabihan nito sa kanilang dalawa. Basta ang alam lang ni Shannara, mabilis na naging kilos ng isang katulong na may kakaibang abilidad pagdating sa pakikipaglaban. Hindi mo ako masisindak kahit kailan. Matapang na sabi ni Shannara at mabilis na pinulupot ang kamay ng babae at buong lakas itong sinipa palayo sa kanya. Mukhang hindi naman natinag ang babae at sinugod siya gamit ang patalim na hawak nito na mula pa sa kanya. Mahina. Pang-iinsulto ni Shannara matapos maiwasan ang suntok nito at maagaw ang patalim na hawak nito. Ngunit hindi pa man ni Shannara nahahawakan ng matagalang patalim, nasipa na ito ng babae at muli siyang sinugod. Janice, prepare dinner for us. Sabi ni Amond na kinatigil na babaeng nasa harapan. Yumuko muna ang babaeng si Janice
at nag-iwan ng masamang tingin sa kanya bago tuluyang tahakin ang kusina. Pinahid naman niya ang pawis sa noo at muling umupo sa sofa. Let's go outside. Pag-aaya ni Amon at nauna nang lumabas. Sumunod naman si Shannara at kinuha ang patalim. Muli na naman sanang susugurin ni Shannara si Amon, pero walang kisap mata na hinawakan nito ang patalim na dahilan ng paglabas ng likido ng dugo nito. Killing me won't help you. Usal ni Amon at binalik sa kanya ang patalim na may bahid ng dugo. Kinuha naman to ni Shannara at pasimpleng tinignan si Amon na hinayaan ng dugo na lumabas sa palad nito habang nakatingin sa kalangitan. Hindi mo ba napansin ang konting pagkakaiba ng litrato na ito sa tattoo na meron ako? Pagbasag ni Amon sa katahimikan, matapos ilabas ang larawan na inabot niya sa binata habang sila ay nasa biyahe ng bingit ng kamatayan. Look closer. Utos ni Amon at tinuro ang imahe ng dragon, kung saan sa gilid nito ay may isa pang simbolo na nakatatak doon. Napakunot naman ng noo si Shannara. Isang simbolo ng fraternity at disenyo ng isang korona at imahe ng isang nakatalikod na lalaki. Binaling naman ni Shannara ang tingin sa braso ni Amon at kamay nito, pero wala doon ang katulad ng image na nasa larawan. Hindi mo mapapansin dahil mas agaw ang atensyon ng imahe ng dragon sa kuha ng larawan. Dugtong pa ni Amon. Sa kabila ng sinabi at pagpapatunay ni Amon, ay hindi pa rin niya magawang makumbinsi si Shannara. Sa dami-daming tattoo na pwedeng ilagay, bakit katulad pa nitong nasa larawan? How about to look around your surroundings? It's so famous online, so I tried it. Gusto sana itanong ni Amon kung bakit sa dami-dami ng tao ng araw na yon, siya pa ang natipuhan ni Shannara na pagbintangan. Habang iniisip to ng binata, hindi na nito namamalayan na unti-unti na palang sumisilay ang ngiti sa mga labi niya. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, animal ka? Inis na sabi ni Shannara. Dahil pakiramdam niya, pinagkakatuwaan siya ng binata. Nothing. I'm just thinking about you. Simpleng sabi ni Amon na lalong ikinainis ni Shannara. Sa ikalawang pagkakataon muling nabuhay ang mansyon ng dating tahimik, ay napalitan ng sigawan at halakhakan. Wala akong tiwala sa babae na yon. Bagamat kampante ay ramdamang seryoso at pagkabahala sa boses ni Janice. Wala tayong dapat ikatakot. Simpleng pulis lamang siya. Sambit naman ni Amon matapos magpalit ng damit sa harapan ni Janice. Sana lang, hindi mo kainin ang sinabi mo. Sabi ni Janice at humarap kay Amon at nilagay ang kamay sa pisngi nito. I promise. Buong puso na pangako ni Amon at hinalikan si Janice sa noo bago sabay na pinanood si Shannara na umalis palabas ng mansyon. Sa nakalipas na araw mas lalong nagiging abala si Shannara at mga kapwa nito pulis sa pag-iimbestiga sa kaso. Bakit hindi kaya natin kausapin yung lalaki na yun upang mas mapabilis ang trabaho natin? Tanong ni Davy. Wala siyang may tutulong sa atin, Davy. Nagsagawa na ako ng investigasyon sa teritoryo niya. Pero kahit anong ebidensya wala akong nakuha. Siya na rin mismo nagsabi na hindi nga siya yung taong yun. At isa pa may point naman siya. May pagkakaiba nga sa mga tato niya, yung tato na nasa larawan. Hinigop ni Davy ang kape upang kahit paano yung magising siya dahil halos wala na silang tulog at pahinga. Hindi papayag ang animal na yun sa gusto mo. Umupo si Shannara sa swivel chair at humarap kay Davy. Well, di ka sigurado. Nakangisi namang sabi ni Davy. Sabi nga nila, Captain, hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Singit naman ni Daryl sa usapan nila sabay kindat. Nagsimulang pumatay ang kalaban sa mababang antas ng pagkapulis bago ito humantong sa kasunod. Kinuha ni Shannara ang dyaryo at tinuro ang kapwa-pulis na napatay na naman ng hindi kilalang sospek. Sa bawat antas ay 5 hanggang 7 ang pulis na nabibiktima niya. Kasunod na nito ay ang antas ng miyembro ni na Police Inspector Alano.
Dugtong na sabi ni Shannara. Ang miyembro nila ay may hawak ng kaso, di ba? Tungkol sa pagkamatay ng mga pulis at unresolved cases na hindi natapos ng mga nasawing pulis. Muling singit ni Daryl. Alam nyo, kahit ako nagtataka sa nangyayari kung bakit mas inuuna ng tao na yun napatayin yung mga pulis na yun at balak isunod ang miyembro nila Alano. Kung sa miyembro naman natin, nakaatang ang pagkahuli sa taong yun. Singit ni Harrington, na kapwa nila pulis na sandaling tumigil sa pagtipa sa computer na nasa harapan nito. Upang hindi natin agad malutas ang kaso at matukoy kung sino nga ba ang taong nasa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Sabi ni Shannara at napakuyom. Wala nang second option pa si Shannara kung hindi muling bumalik sa teritoryo ni Amon. May potential si Amon at malakas ang kutob ni Shannara na maaaring ito makatulong sa kanya. Matapos ang pag-uusap, mabilis na tinahak ni Shannara ang daan patungo sa kung saan ang binata. So, you're here again. Nakataas ang isang kilay ni Amon. I need your help. Walang pakundangan na sabi ni Shannara. Napapalakpak naman si Amon sa tuwa dahil sa sinabi niya. I told you so many times, hindi ako pumapatay. Kailangan ko ng tulong mo upang mahanap ang taong nasa likod nito. Putol niya sa balak sabihin ni Amon. Nawala naman ang ngiti sa labi ng lalaki at napalitan ng seryosong ekspresyon. I can help you with that. Sagot ni Amon at napatingin kay Janice nang maibagsak nito ang hawak na baso. Makahulugan lang na tumingin si Amon kay Janice bago muling binalik ang atensyon sa dalaga. I will use my resources. And we can also help each other to find out who's the person behind this crime. Inabot ni Amon ang kamay kay Shannara na para bang isang business partner. At ano magiging kapalit ng lahat ng to? Tanong ni Shannara na nakatingin lang sa palad ng lalaki. Let's not talk about that. I'll tell you soon. Sagot ni Amon. May pagdadalawang isip pa si Shannara, pero sa huli tinanggap niya ang deal. Ayaw niyang ma-disappoint ang mga kasamahan at lalong-lalo na ang hindi maresolba ang kaso na iniatang sa kanya ng sariling ama. Napakalaking tsansa ang mawawala kung sakaling hindi niya ma-resolve ang kaso. Malakas din ang kutob ni Shannara na maaaring hindi lang isang taong nasa likod nito at ordinaryo katulad ng inaasahan nila. Matapos ang usapan ng dalawa, agad na rin ang mga ito kumilos at muling nagsagawa ng plano at patibong. Tignan mo mabuti. Utos ni Amon kay Shannara habang nakasakay sila sa SUV sa isang madilim na parte ng kalsada. Nilaan naman doon ni Shannara ang atensyon at maya-maya lang may nakita silang anino sa kalayuan. Nagmamasid dito sa paligid habang suot ang pantakip sa muka. Sa gawin ng dalawa, ay tansya ni Shannara ang tangkad nito. Medyo may kalakihan din ang katawan. Parating na si Police Inspector. Sabi ni Daryl sa earpiece na nasa madilim na parte ng sulok ng gilid. Good. Sambit ni Shannara at naghanda na rin para sa sinasagawang trap. Sandali lang dumating na rin ang pulis na sunod na biktima ng kalaban, kung saan ito kasalukuyang nagdadrive pa uwi. Kinagat niya ang pain. May ngiti sa labi na saad ni Shannara nang walang pag-aalinlangan ng lalaki na tumigil sa gitna ng kalsada. Habang naghihintay sa sunod na pagkilos ng kalaban, hindi inaasahan na mapapansin ni Amon na isa pang anino ng lalaki. Ang bilis niyang kumagat sa pain. Nakangisi na wika ni Shannara na ramdam ang kasiyahan. Lalong lumakas ang kutob ni Amon na may kakaiba sa nangyayari. Lalo pa nang mapansin ng lalaking anino na umalis sa pwesto nito at nabulgar habang suot ang harang sa mukha ng lalaki. It's a trap. Ngumisi naman si Shannara at kinasa ang baril. With the help of you, mas lalong mapapabilis ang trabaho namin. Sambit ni Shannara na nanatiling nakatingin sa sunod na gagawin ng lalaking lumapit sa kapwa nila pulis na sunod na biktima. No, we've been trapped. This place is not safe for everyone.
Kinuha ni Amon ang baril at kinasa. Ha? Pagtataka ni Shannara at napasinghap nang tinuro ni Amon ang isang tao sa sulok ng parte at mga kalaban na nakapaligid din sa kanila. In a count of 3. Sambit naman ni Davy sa earpiece nang makitang tinutok ng lalaki ang baril sa pulis na ginawa nilang pain. 2. Kinasa ni Davy ang baril, pati na rin ang mga kasamahan nito. Naghanda sila sa pagpapaputok. Umalis na kayo sa lugar na to, natrap tayo! Pagbibigay alam ni Shannara gamit ang earpiece, matapos silang tumalo ni Amon sa sinasakyang SUV kasunod ang malakas na pagsabog nito. Agad naman silang nakabawi. Halos sabay rin tumayo ang dalawa at tumakbo sa magkabilang direksyon at sabay na nagpaputok. Ganon din ang mga kasamahan nila. Kayo nang bahala dito. Kailangan ko mahabol ang kriminal na yon. Sigaw ni Shannara matapos sipain at paputukan ng baril ang dalawang kalaban. Hindi ba't ito ang kalaban? Sabi ni Davy sabay turo sa lalaki na kalupasay sa sahig. Hindi siya. Sabi ni Shannara sabay mabilis na tumakbo papunta sa gawi kung saan hinahabol ni Amon ang lalaki. Habang tumatakbo, hindi maiwasan ni Shannara ang makipaglaban ng mano-mano at magpaputok ng baril na halos paulanan sila ng bala. Nakita ni Shannara ang isang bisikleta sa kanyang gilid, kaya mabilis itong kinuha ng babae at sumakay doon. Amon! Sigaw ni Shannara na kinatigil ng lalaki. Sumakay ka na! Sigaw ni Shannara at tinuro ang tapakan sa likod ng bisikleta. Nagpapatok si Amon sa likuran ni Shannara nang makita ang kalaban doon bago sumakay sa likod ng bisikleta. Wala ka na ba ibibilis dyan? Huwag kang maraming reklamo. Sigaw naman ni Shannara at mabilis binilisan ang pagpedal. Halos lagutan sila parehas ng hangin nang lusungin ang daan sa kalsada. Pero patuloy lang si Shannara. Halos matumba pa ang dalawa nang biglang tumakbo paliko ang lalaki. Kaya sabay silang tumigil at bumaba. Tigil! Sigaw ni Shannara at napayuko ng patamaan siya nito sa ulo ng kutsilyo. Tika na ako dun ah. Sambit ni Shannara sa sarili at muling hinabol ang lalaki na triple pa ang bilis sa takbo niya. Hanggang dyan ka na lang! Muling untag ni Shannara nang tumigil na sa pagtakbo ang lalaki. Nang wala na itong madaanan dahil nasa dulo na ito at isang malalim na bangin ang nakaabang dito. Who are you? Tanong ni Amon at naglakad palapit sa lalaki. Imbes na magsalita, tinitigan lang sila nito habang sila'y parehong lumalapit. Kumaway lang ito sa kanila bago tumalon sa bangin na kanyang kinasigaw. Pero may gamit itong parachute upang hindi tuluyang bumagsak. Mabilis namang tinutok ni Amon ang baril at pinaputukan ang parachute na gamit ito. Ganon na rin ang katawan nito. Shit! He's wearing bulletproof. Sambit ni Amon kaya ang punteriya ay parachute na gamit nito upang tuluyang bumagsak. Sino kayo? Singhal ni Shannara habang nakatutok sa mga lalaking lumalapit ang baril niya. Huwag ka matakot. Di naman kami ang papatay sa inyo. Napalingon naman si Amon at nakitang napapaligiran na sila ng kalaban. Napalunok si Shannara at napaatras na makita ang mga aspin na nilabas ng kalaban habang tumutulo ang laway ng mga pangil nito. Mukhang maganda magiging libingan yung dalawa. Sabi ng isang kasamahan nito at malakas na humalakak. Napatingin naman si Shannara sa baba nang masipa niya ang bato pabagsak sa isang matarik na bangin. Sinubukan ni Shannara makipag-communicate sa mga kasamahan gamit ang earpiece at alarm signal. Pero walang response sa mga ito. Nakasalukuyan ding nasa panganib. This is crazy. Wika ni Amon habang nakatingin sa mga asong gigil na lumalapit sa kanila. Meron akong extra gun dito. Hinagis ni Amon ang isang baril kay Shannara na agad namang nasalo ng babae. Kasabay ng pagbitaw ng mga kalaban sa hawak nito mga aso at sunod-sunod na nagpapaputok ng baril.
Tumalo na lang tayo. Ayoko lapain nila ako ng buhay. Sigaw ni Shannara nang magkadikit silang dalawa. Napamura na lang si Amond at tinapon ang baril na walang bala. Kinuha na lang ni Amond ang bato at ibinato sa mga ito pero hindi pa rin naging sapat. Sabay silang napatalon dalawa. Dahil sinugod na sila ng mga aso at pagdampi ng malakas na hangin sa baba dahil sa kanilang pagbagsak. Tumatawa namang nakatingin sa kanila mga kalaban at mula roon, nakita nilang dalawa ang lalaking may takip sa muka at may tato sa kamay. Hindi niyo ako maiisahan. Ngumisi ang lalaki at tumalikod bago umalis nang may malademonyong ngiti sa labi. Buong akala nilang dalawa, katapusan na nila. Pero swerte, dahil napakapit si Amond sa isang malaking bato at mabilis na nahawakan si Shannara sa kamay. Hold on! Saad ni Amond habang pilit inaangat ang sarili. Pero nang binuhos ni Amond ang lahat ng lakas, saka pa natipak ang bato at tuluyan silang bumagsak. Kinabukasan, nagising si Shannara sa patong-patong na sakong may lamang bulak na labis pinagpasalamat ni Shannara sa itaas. Sinong mag-aakala na buhay pa sila mula sa pagkakabagsak sa matarik na bangin na yon? Amond! Tawag ni Shannara at tinignan ang paligid. Puno ng pananim na gulay ang paligid at puno ng mga mangga at may ilang kambing at baka rin. Amond, buhay ka pa ba? Muling tawag ni Shannara sa binata sa pagbabakas sakaling sinwerte din ito katulad niya. I'm here! Sigaw ni Amond at kumaway. Napakunot naman ang noo si Shannara at naglakad kahit masakit ang katawan at braso. Hey! Sigaw ni Amond at lumapit sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Shannara sa binata na halos hindi makita dahil sa putik nito sa buong katawan. Bumagsak ako sa putikan. Sagot ni Amond at pinunasan ng putik sa mukha nito. Napangiwi naman si Shannara at nagtakip ng ilong dahil sumisingaw ang baho dito. At hindi na muli nakapagtalo at humanap na lang ng pwedeng pagbanlawan. Patuloy lang na naghahanap ang dalawa pero kahit isang patak ng tubig wala sila makita. Kahit pa ang daan pa uwi sa kanilang tirahan. Sandali! Anong ginagawa mo? Lumapit siya kay Amond nang makita itong kinuha ang hinog na mangga at kinain. So obvious that I'm eating. Kinagat ni Amond ang mangga at kinuha pa ang ibang prutas. Hindi mo nga alam kung may lason ba yan o ano eh. Sabi naman ni Shannara at tinanawang mataas na bangin. Kailangan nila makabalik pero sa ngayon, kailangan muna nilang maibsan ang gutom at gamutin ang kanilang sugat. Napalunok si Shannara habang pinapanood si Amond na maganang kumakain. Sa huli, nagpadala na rin siya sa tukso at ginaya ito. Sino kayo? Halos masamid naman ang dalawa nang marinig ang boses na isang ginang. Magandang araw po. Paunang bati ni Shannara at tinuro ang mga pananim at tinanong kung ito ba nagmamay-ari nito. Oo, ako nga. Siya nga pala. Paano kayo nakarating sa lugar na ito? Muling tanong ng ginang. Masyado pong confidential kung sasabihin namin sa inyo ang dahilan. Sagot ni Shannara. At binatukan si Amond na walang pakialam at patuloy lang na kumakain. Hindi naman kayo mapupunta rito maliban na lang kung na-aksidente kayo at bumagsak dito mula sa itaas ng bangin. Tinignan ng ginang ang ilang sugat sa braso at binti ni Shannara. Opo, ganun nga po yan nangyari. Pagsang-ayon niya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong nangyari. Para na rin sa kanilang seguridad. Kaawaan kayo ng Diyos. Mabuti at nabuhay pa kayo. Hindi biro ang bumagsak sa bangin na yan. Sa tagal ko rito marami ng buhay ang kinuha ng bangin na yan. Kwento ng ginang at inaya silang sumama dito. Hindi naman ganoon kalayo ang bahay ng ginang at nakarating sila agad. Pinatuloy sila nito at pinahiram ng damit. Ay siya, gwapo naman pala itong kasama mo. Wika ng ginang at hinandaan sila ng kape.
Nakalimutan ko sabihin ako nga pala si Anita. Dito namin napiling manirahan ng Yuma akong asawa nung siya'y nabubuhay pa. Sabi nito at tinuro si Amon. Ito ba ay boyfriend mo? Halos masamid si Shannara sa tanong ng ginang. Hindi po. Nakahinga si Shannara ng maluwag. Nang sinabi niya yon. Sumang-ayon din si Amon. Oho, hindi ho kami magkasintahan. Kasi ho, kasal kami. Asawa niyo ho ako. Dugtong ni Amon, kaya halos masipa niya ang talampakan nito. Ay mabuti kung ganon. Isa lang kasi ang silid ko dito sa bahay. Doon kayo pwedeng magpahinga. Mawalang galang na po pero hindi ko po siya asawa. Ay naku, wag ka na mahiya sa akin. Diyan na muna kayong dalawa at magpahinga. Mamaya pag uwi, hihilutin ko kayo para naman mawala ang balin ninyo. At agad din kayong gumaling. Sambit pa nito at umalis upang kausapin ng maghahabal-habal na may motor sa bayan nang sa gayon ay pupunta na lang ito sa oras na gumaling ang dalawa. What's your plan? Tanong ni Amon at naupo sa malambot na kama. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa mga kasamahan ko. Lumapit si Shannara sa bintana at tumingin sa malayo. We need to rest first. May posibilidad na balikan tayo dito ng kalaban. Babalikan at babalikan tayo ng tao na yon. Kung gusto nila makasiguradong makikita nila ang bangkay natin. Napahawak na lang si Shannara sa bewang nang makitang natutulog ang lalaki. Kanina pa siya nagsasalita. Yun pala, tulog na ito. Balak pa sana niya itong guluhin pero naisip niyang hayaan na lang. Kung hindi rin dahil sa kanya, wala sana sa ganitong posisyon ng lalaki. Kinuha niya na lang ang antibiotics at panglinis ng sugat na binigay ng ginang na si Anita. Nabuhay ka pa talaga nun? Iba talaga kapag masamang damo. Sabi niya habang ginagamot ang sugat ni Amon sa binti. At ilang galos na rin ito sa kamay. Muli siyang kumuha ng bulak para gamutin ang sugat nito sa noo. Habang ginagamot niya ito, hindi niya mapigilan na patagong humanga sa kagwapuhan ng lalaki. Lingid naman sa kaalaman ni Shannara, gising si Amon sa mga oras na yon. Hinahayaan lang nito na pagmasdan ni Shannara ang mukha niya habang ginagamot ito ang sugat sa kanyang noo. Labas lang ako ah. Paalam ni Shannara kahit na alam niyang tulog ang binata. Niligpit muna ni Shannara ang kagamitan at lumabas sa bahay upang magpahangin. Pumunta siya sa isang lugar kung saan may nakahandang upuan at doon niya naisipang umupo at magpahinga. Sino ka ba talaga? Tanong ni Shannara habang hawak ang maliit na bato sa kanyang kamay. Madilim ang gabi na yun pero hindi siya pwedeng magkamali. Kita niya ang logo ng simbolo ng isang pulis sa doble nitong suot na kwelyo habang suot ang takip nito sa muka. Hindi kaya tama ang kutob ko na nasa paligid lang ang kalaban? Tanong pa muli ni Shannara sa kanyang sarili. Halos sumakit na ang ulo ni Shannara sa kakaisip. Mabuti na lang at dumating na rin agad si Ginang Anita. Heto ang cellphone. Hiniram ko lang yan sa kamag-anak ko sa bayan. Maghanap ka ng signal at tiyak na makakatawag ka na. Halos magliwanag ang mukha ni Shannara at kinuha ang cellphone upang magkaroon ng kontak sa mga kasamahan. Hello? Sino to? Tanong ni Davis sa kabilang linya na pinilit lang magsalita habang patuloy na pinupunas ang luha gamit ang tissue. Davy, si Shannara ito. Wika ni Shannara sa kabilang linya. Nahagis naman ni Davy ang telephone na hawak dahil sa takot. Hello, Davy. Police Davy ang San Jose. Shannara? Halos mautal-utal na sabi ni Davy sa kabilang linya. Anong balita dyan? Buhay ka pa? Napasa po si Shannara sa noo dahil kung kaharap lang ang kaibigan, hinampas niya na ito sa batok. Makakausap po ba ako kung hindi?
Umiling naman si Davy na para bang nasa harap lang ang kausap. Kababalita lang kasi sa telebisyon tungkol sa pagkuha ng bangkay mo kasama si Amon. Ha? Pagtataka naman ni Shannara. Ang sabi dito, nasunog ang sinasakyan yung kotse bago nahulog sa bangin. Kwento ni Davy na nanginginig. Parang kanina lang nagdusa siya sa pagkamatay ng kaibigan. Pero ito siya ngayon, kausap ang kaibigan na akala niyang patay na. San Jose, sino yung kausap mo? Galit na tanong ng bagong captain ng grupo. Sir, wala po sir. Magalang na sabi ni Davy. Hindi naman umimik si Shannara at hinayaan na marinig ang usapan ng dalawa. Naputol na lang na humina ang signal dahil unti-unti nang pumapatak ang butil ng ulan. Napabuntong hininga na lang si Shannara. Mukhang matatagalan sila dito sa lugar. Masyado pang delikado kung magpapakita sila sa ganitong paraan. Mas mabuti nang kumilos sila ng tahimik na hindi alam ng kalaban at sino man maliban kay Davy na gagawin nilang spy ng grupo. Katulad ng sinabi ni Shannara, natagalan nga sila sa lugar na ito habang ang mga tauhan ni Amon at si Davy ang nagiging source nila sa nangyayari. Di ka ba nilalamig dyan sa sahig? Umiling si Amon habang nakauna ng kamay sa ulo nito. Magsabi ka lang, pwede ko naman sa'yo ipahiram tong kumot. Wika ni Shannara habang nakatalikod na nakahiga sa kama. Habang si Amon daman ay nasa sahig. Madalas kasi umulan sa lugar na ito. Samahan pa na malakas sa simoy ng hangin at liblib ang lugar kaya ramdam ang lamig na dumadampi sa kanilang mga balat. Si Ginang Anita naman ay inabot ng ulan sa bayan. Kaya sa kamag-anakan na muna ito magpapalipas ng gabi. Matutulog na ako, wag ka na maingay dyan. Saway ni Shannara kay Amon dahil panay salita pa rin ito. Pinikit ni Shannara ang mga mata at hinintay na lang na hilahin siya ng antok. Maya-maya lang, naramdaman niya ang paghiga ni Amon sa tabi niya. Bumangon naman si Shannara at sinamaan to ng tingin. Hindi ako makakatulog kung may tubig na pumapatak sa akin. Pagdadahilan ni Amon at tinuro ang bubong na may butas. Kinuha naman ni Shannara ang unan at nilagay sa kanilang pagitan bago muling pinagpatuloy ang pagpapahinga hanggang sa hilahin na siya ng antok. Nagising na lang si Shannara ng bandang 4:00 nang marinig ang pag-iingay ng mga manok sa labas. Nagising pala kita. Pasensya na. At masyadong maulan kagabi kaya di na ako nakabalik pa. Okay lang po. Nakangiti namang sabi ni Shannara. O siya, matulog na muna kayo. Mukhang naistorbo ko pa ata kayong dalawa. Wika pa nito at humagikik. Hindi naman ni Shannara maintindihan ang sinabi ni Ginang Anita. Ngunit na maramdaman niya ang paggalaw ng kamay ni Amon sa kanyang bewang. Pakiramdam niya parang gusto niya itong gilitan ng leeg. Why? Bakit? Inaantok na tanong ni Amon. At kumurap-kurap pa ang mata. Ang kapal din ng mukha mo no? Nakitabi ka na nga lang, nang manya ka pa. Inis na sabi ni Shannara na para bang pinaglihis sa tigre ko magalit. Shhh! Natutulog na si Nanay Anita. Matulog ka na lang. Wala namang mawawala sa'yo. Pambabali wala ni Amon at muling nahiga pero si Shannara patuloy lang sa pagtatalak sa binata. Natigil na lang ito nang sakupin ni Amon ang labi niya upang tumahimik. I told you, matulog ka na. Saad ni Amon at si Shannara naman ay parang naputulan ng dila. Sa mga oras na yon, nakita ni Amon na matapang na Shannara na nakasanayan niya. Blanco ang mukha nito at tila naguguluhan sa nangyayari. Kukunin ko na ang kalahating kapalit ng kasunduan natin. Hinawakan ni Amon ang bewang ni Shannara at ang isang kamay ay sa batok nito habang si Shannara naman parang na-paralyze. Hindi magalaw ang kanyang katawan at hindi rin makatanggi sa gusto ng lalaki. Nakita na lang ni Shannara ang sarili na tinutugon ang nag-aalab na halik ni Amon sa kanya at ang pagtanggap sa mga haplos at dampi ng labi nito sa katawan niya. Amon,
Impit niyang sabi na tila ba nalalasing sa ginagawa nito. Nilagay ni Amond ang kamay sa batok nito bago muling siniil ng malalim na halik ang kanyang labi. At hindi nila namalayan ang unti-unting pagsikat ng araw. Kasabay ng pagdampi ng sikat ng araw sa balat niya, ay kasabay din ito ang pagdampi ng labi ni Amond sa kanyang labi. May inihanda akong pagkain dito sa lamesa, pumunta na kayo dito at kumain. Pag-aaya ng ginang, na walang alam sa nangyayari sa dalawa. Lumabas lang ito at pinakain ng alaga nitong hayop at diniligan na rin ang mga halaman. Yung mga halaman na nakatago na hindi man lang napatakan ng ulan. Pagbalik ng ginang ay saktong paglabas pa lang ng dalawa sa silid. Hindi na halos na malaya ng dalawa na 9:00 na ng umaga. Kumain na kayo dito. Teka, oo nga pala. May naghahanap na hindi kilalang tao dito sa lugar ko. Pagbasag ng ginang sa katahimikan. Nasaan daw po sila? Tanong ni Shannara na hindi tumitingin sa katabi. Umalis na, pero narinig ko babalik muli ang mga ito bago sumapit ang dilim. Naalerto naman si Shannara at agad na tumayo at sumilip sa labas ng pinto. Naku nang, kailangan na po naming umalis. Pagbibigay alam ni Shannara. Bakit biglaan naman ata? Sa ako na lang po ipapaliwanag. Sambit ni Shannara at hinilas si Amond na walang balak tumayo sa kinauupuan nito. Ganoon ba? Ay sakto naroon si Digo. Anang ginang na ang tinutukoy ang namamasadang motor. Maraming salamat po talaga. Sobrang pasasalamat po. Aling Anita. Buong puso na sabi ni Shannara at niyakap ang ginang bago sila mabilis na tumakbo upang maabutan ang sinasabi nito. Pagkarating doon, agad sila sumakay at nagpahatid sa bayan. Pero kumpulan ng tao ang sumalubong sa kanila. Huwag kang lumayo. Pigil ni Amond habang hawak ang kamay ni Shannara. Bitiwan mo ako, Amond. Hindi ito ang oras para sa mga ganitong bagay. Usal niya sa binata at mabilis na tumakbo. Hindi napansin ng lalaking mababangga niya. Napaatras siya nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa. Ngayon ay hindi niya magawang labanan ng takot. Hi dear? Sambit ng lalaking may takip ang muka na matagal na nilang hinahanap. May takip man ang mukha nito, kita niya sa mga mata nito ang pagngisi. Kinuha ng lalaki ang baril sa bulsa nito at tinutok kay Shannara. Habang si Shannara naman, nanigas sa kinatatayuan. Para siyang nakakulong sa isang madilim na parte ng sulok ng kwarto habang yakap ang tuhod. Bago pa makalabit ng lalaki ang gatilyo ng baril, nasipa na ito ni Amond. Pero nakuha nito ang ekstrang dala. Takbo! Usal ng lalaki at muling umisi matapos ikasa ang baril at itutok sa binata. Hindi naman natinag si Amond at sinugod ito upang bawiin ang baril pero sa ikalawang pagkakataon, handa na ang kalaban. Habang si Shannara ay nakatayo lang habang nakatingin sa mga taong tumatakbo. Pero mistulang, blanko ang kanyang pandinig. Natauhan lang siya na makarinig ng isang malakas na putok ng baril at pagdating ng iba pang kalaban. Captain! Sigaw ni Davy at hinagis sa kanya ang isang baril. Mabilis naman itong nasalo ni Shannara at binaril ang mga kalaban. Habang pilit na binuburas sa isip ang mga mata ng lalaki sa likod nang may takip na mukha na yon. Sa isang iglap lang, naubos agad ang kalaban na sumugod sa kanila. Pero kapalit nito ay ang pagdoble ng bilang ng kalaban kasama ng pagsabog. Sir! Sigaw ni Shannara sa mas nakakataas na posisyon sa kanya. Nang lapitan niya ito, ngunit bigla siya nitong pinaputukan na agad niya namang naiwasan. Ngayon lumalabas ang tunay na kulay niyo. Saad ni Shannara at nagtago sa isang pader at nakipagpalitan ng putok ng baril. Bumulagta sa harapan niya ang pagtumba ng isang miyembro ng kapulisan, pero katulad ng iba, nilalabanan din sila nito. Sa kabilang banda, patuloy ang pagtutuos ng dalawa, si Amond at ang lalaki. Duguan na rin ang mukha ni Amond, habang ang lalaki naman
Nanatiling walang galos. Mahina ka pa, bata. Pang-iinsulto nito sa kanya. Dinampot ni Amond ang harina at kinuha ang kutsilyo doon bago hinagis sa mata ng lalaki at sumugod. Nakalimutan mo atang, hindi mo rin kilala ang binabangga mo. Sambit ni Amond at sa isang iglap ay bumagsak sa sahig ang tela na nakatakip sa mukha nito. Mabilis itong tumalikod at takmang tatakas. Pero agad ding naharang ni Janice na nagpapanggap bilang katulong ni Amond. Ikaw na naman? Galit na sabi ng lalaki. Naalala mo siya? Janice? My sister? Tanong ni Amond sa kapatid na babae. As always. Nakangising wika nito. Agad naman itong lumaban at kinuha na ni Amond ang pagkakataon na yon upang umatake sa likuran nito. Kahit magsama pa kayo magkapatid, hindi niyo ako maiisahan. Sambit ito at hawak ang dalawang lubid ng bakal sa kamay nito. Hindi naman natinag ang dalawa at sabay ang mga itong sumugod, pero ang lakas ng dalawa laban sa lakas ng lalaki ay hindi pa rin sapat. Amond! Sigaw ni Shannara at hinagis dito ang baril, pero sa isang iglap nasira ito sa ginawang paghampas ng lalaki gamit ang bakal na gamit nito. Sumuko ka na! Napapaligiran ka na naming tatlo. Utos ni Shannara habang nakatalikod ang lalaki at nakatutok doon ang baril. Tumawa ang lalaki na parabang wala ng bukas. Sa inis, pinutukan ni Shannara ng baril ang binti nito. Pero, bumanda lang ito pabalik sa kanya. Bulletproof lahat ng suot niya, mag-ingat ka! Saad ni Janice, habang si Amond naman ay lumapit kay Shannara upang ilayo ito sa kaguluhan. My dear daughter. Bati ng lalaki habang pumapalakpak na humarap kay Shannara. Nakangisi na sabi nito at hinubad ang doble na suot at pinakita ang ranggo bilang general. Pa? Gulat na sabi ni Shannara nang makita ang ama. Anak ka lang ng ina mo sa ibang lalaki, kaya hindi mo ako ama. Ikaw? Ako nga. Hindi mo ba napapansin? O sadyang makitid lang yung utak mo katulad ng nanay mo? Huwag mo sasabihan ng ganyan si Mami. Singhal ni Shannara at binaba ang baril. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Sambit naman ni Janice. Bakit hindi? Baka naman gusto mo lang sundan ng yapak ng iyong ina. Nakuyom naman ni Amond ang kamao at tinutok ang baril sa lalaking nasa harapan. Subukan mo ulitin ang sinabi mo. Pasasabugin ko yung bungo mo. Di niyo pa napansin? Kung bakit laging delay at nabibisto ang plano niyo? Isa lang. Dahil iisang tao lang ang nasa likod ng krimen na yon. Kung hindi ako, ang kinikilala niyong general. Ngayon, oras na patayin niyo ako walang maniniwala sa inyo. Pero oras na ako ang pumatay sa inyo, kayang-kaya kong baliktarin ang kaso. Ngunit hindi na ngayon, General. Untag ni Davy, kasunod na mga kasamahan. Bumaliktad ka na rin pala ngayon, San Jose. Isa ka ring taksil. Kahit kailan, hindi ko na naisin na pumanik sa masamang plano mo. Balik naman ang sigaw ni Daisy at lumingon sa sahig nang may bumagsak na bagay sa harapan nila at nagkaroon na makapal na usok. Maging alerto kayo! Sigaw ni Shannara habang yakap ang kanyang leeg at tinutok ang baril sa kanyang ulo. Dahil unti-unting nawawala ang usok. Shannara! Sigaw ni Amond habang hinahanap ang dalaga pero huli, nakita niya itong nasa kamay ng kalaban. Sige, lumapit kayo! Pasasabugin ko ang bungo nito. Tama naman na po. Pagmamakaawa ni Shannara, dahil sa kabila ng lahat, itinuring niya pa rin itong ama. At pinalaki siya nito. Ano ako? Nasisiraan ang ulo? Kaya nga kita pinalaki para may gamitin ako. Diwan mo siya. Sigaw ni Amond na halos magdilim ang paningin sa kalaban. Amond, kumalma ka. Saad naman ni Janice. Pumatak naman ang luha ni Shannara sa sitwasyon.
Mamatay rin naman ako. Mabuti pang mamatay na lang tayong dalawa. Wika ni Shannara at kinuha ang bomba sa bulsa. No! Sigaw ni Amond at inagaw ang baril sa kapatid bago mabilis na pinaputokan ang ulo ng general at tumakbo palapit kay Shannara bago hinigit at niyakap ito palayo sa mangyayaring pagsabog. Don't do that again. Habol hininga na sabi ni Amond kay Shannara matapos mangyari ang malakas na pagsabog. I'm sorry pa. I'm sorry. Paulit-ulit na lang nasabi ni Shannara habang umiiyak. Ginawa mo lang ang tama. At ang misyon mo, Captain. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Pang-aalo ni Davy kay Shannara na nakaramdam din ng awa sa unang pagkakataon nang makita niya ang kaibigang umiiyak. Magiging maayos din ang lahat. Okay? Saad pa ni Davy. Lumapit naman si Amond sa kanya. Everything will be okay, Shannara. Wika ni Amond at hinalikan si Shannara sa noo. Sa katuluyang nilisan ng lugar na yon. General, how's your work? Tanong ni Amond. Sira ka talaga. Natatawa na sabi ni Shannara at niyakap si Amond na bagong dating. 6 na taon na rin nakakalipas at sa nakalipas na taong yon, marami nang nangyari. Binitawan ni Shannara ang serbisyo sa gobyerno upang bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang asawa na si Amond. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil siya sa paglilingkod sa bansa. Asa si Dahlia? Malambing na tanong ni Amond habang hinahayaan si Shannara na alisin ang suot itong korbata. Ayun, natutulog sa taas. Nakatulog kahihintay sa'yo. Mabuti naman, para naman masolo kita kahit paano. Kumindat pa si Amond kay Shannara at mabilis na hinalikan sa labi. Nako, tigilan mo ako dyan at baka isabit kita dyan ng patiwarik sa labas. Pagbibiro ni Shannara at binuksan ng ilang botones na suot na damit ni Amond. Mamaya na. Mag-shower na muna ako, okay? Paalam ni Amond kay Shannara at siniil ito ng halik sa labi. Oh, akala ko ba mag-shower ka muna? Tanong ni Shannara nang buhatin siya nito paupo sa sofa. Later na lang. Sambit nito at muling sinakop siya sa labi. Mag-shower ka muna. Ang baho mo na kaya. Sumunod ka na lang doon sa kwarto ng anak natin. Kanina ka pa nun gustong makita. Agad namang sumunod si Amond at umalis upang mag-shower habang si Shannara pumunta sa kwarto ng anak nila at pinanood itong mahimbing na natutulog. Palaging sinasabi ni Dahlia sa kanya na paglaki nito, gusto nito maging katulad niya at excited itong lumaki upang maabot nito ang mga nagawa ng kanyang ina. I'm done! Bumukas ang pinto at pumasok sa room si Amond na medyo basa pa ang buhok. Di ko na muna gigisingin si Dahlia. Mukhang pagod na pagod sa paglalaro eh. Natatawang wika ni Amond at hinalikan ng kanyang anak sa noo. Kanino pa ba magmamana ng kakulitan niya anak natin? Sabi ni Shannara habang hinahagod ang buhok ng anak. Bukas pupunta dito sila Davy ah. Then sa isang araw si Manang Anita. In-invite ko siya dito sa bahay at namimiss na raw niya ang anak natin. Pagbibigay alam ni Shannara sa asawa dahil madalas naman bumisita ang mga ito sa kanila. Habang si Janice naman, via call na lang o Skype dahil abala na rin ito sa abroad. Balik na tayo sa kwarto, may bibigay ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Amond. Tinaasan naman ito ni Shannara ng kilay dahil hindi naman ito nawawalan ng pasalubong sa kanila mag-ina araw-araw. Bago umalis, inilapag muna ni Amond ang pasalubong sa tabi ni Dahlia at bumalik sila sa kwarto. Pagkapasok ni Amond, inabot niya ang bouquet of roses kay Shannara at sinuot ang kwintas sa leeg nito. I love you. Buong pusong sabi ni Amond. I love you too. Sambit naman ni Shannara at hinalikan ng asawa sa labi. Patulugin mo ako ngayon ha. Kailangan maaga ako makatulog. Ihahatid ko pa si Dahlia sa school. Paalala ni Shannara sa asawa na nilapag siya nito sa pagkakahiga sa kama.
I'll try. Ani Amon. At ngumiti lang. Dahil hindi naman niya susundin ang sinabi ni Shannara. Katulad nga ng inaasahan, tanghali na namang nagising si Shannara. Mabuti na lang at naihatid na ni Amon sa school ang anak. At nag-prepare ng breakfast para sa kanila. Hindi pumasok ang asawa sa trabaho. Dahil padating din ang kaibigan nila upang magkaroon ng celebration. Kamusta naman kayo mag-asawa? Tanong ni Daryl. Tinatanong mo pa, obvious namang masaya ang dalawang yan. Saad ni Davy. Parang galit ka. Sumbong kaya kita sa asawa mo. Di gawin mo. Biro lang. Wala ka pa nga pala nun. Inirapan lang ito ni Davy at lumapit kay Shannara. Sa kinwento, ang ganap sa dating pinagtatrabahuhan. Mas okay na yung may ipon kayo bago kayo gumawa ng pamilya. Advice ni Shannara kay Jonelle na maagang kumakain at nagkukwento tungkol sa pagbuo ng pamilya. Sus, porket multi-billionaire ang asawa mo. Nakasimangot na sabi ni Davy at nilantakan din ang pagkaing nasa harap. Natawa na lang si Amon sa sinabi ni Davy habang nakikipaghalubilo rin sa ibang bisita ni Shannara. Nais lang nila mag-celebrate dahil matatagalan na naman bago sila muli magsama-sama. Join din kami na family ko Nakakainip rin kaya dito sa bahay. Sure, ang tanong, payag kaya si Amon? Of course, as long as kasama ako walang problema. Sabi ni Amon at nakipag-cheers ng baso sa mga ito at pinag-usapan na nakaraan. May ngiti lang sa labi na pinapanood ni Shannara ang mga kaibigan at ang asawa na nasa kanyang tabi. Wala na siyang ibang hihilingin pa dahil binigay na sa kanya ng Panginoong Diyos ang lahat na higit pa sa kanyang inaasahan. The